Wala raw halong pamumulitika ang pagpunta ni Senator Amy Marcos sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Tila sagot niya yan sa buwelta ni dating Senador Ping Lacson na iligal sa mga mambabatas ang pamimigay ng tulong na galing sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nag-ikot sa Makati, Maynila at Mandaluyong sa Senator Amy Marcos ngayong araw. Yan ay para pangunahan ng pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Hanggat kaya, bigyan na lang natin ang ating mga kasamahan, ang ating mga nangangailangan. Grabe ang plastic, ano? Hindi, isipin mo to, alam mo ang problema, Senator Amy, ano ka eh, plastic ka. Madam, sa totoo lang po, plastic na plastic ka. I mean, okay naman yung pagsita mo doon sa AKAP, keso ginagamit yung AIC ng DSWD, punakanan po na sa mga congressman na ginagamit yun. Pero ikaw, ganun din pala ginagawa mo. Napaka-hipokrito mo naman, madam. Hindi, di ba? I mean, sa akin, okay lang sana kung hindi ka nagsasalita. Sige, gawain nyo naman mga senador yan pag nangangampanya eh. Napaka-obvious naman. Huwag mo sabihin hindi ka nangangampanya. Magtete 2025 na, re-electionist ka. Huwag na, pati ako pa, tinatarantado mo. Buti na lang mga banateros, hindi gullible. Di ba? Sabi nito, basta mga Marcos, sinungaling. Ay, nako, ewan ko nga ba. Ito si Senator Amy, talagang napaplastikan ako, napaka-hipokrito, sita ng sita, ang ingay-ingay, daldal ng daldal. Tapos gagawin din naman niya yung sinisita niya sa iba. Tulad nga nito, di ba? Mga mahihirap. Kahapon lang nang pangunahan din niyang katulad na programa sa Las Piñas at Parañaque. Ang napapadala sa pag-iikot ng senadora, binatiko si dating Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, hindi obligasyon ng mga kongresista at senador ang pamamahagi ng ayuda sa mga programa. Illegal at bawal nga daw yan. Ang papel daw ng Kongreso ay nasa pagpaproseso ng budget at hindi ang pagpapatupad nito. Sagot naman dyan ni Senator Amy, dumalo lang siya. DSWD naman daw ang tunay na nangunguna sa programa. Nandito lang ako, pero ang totoo, nanggaling lahat ng listahan sa DSWD. Hindi pangangampanya, pero yung mga nakabuntot sa'yo, mga kumakandidato. Sila ang namimili ng sektor. Wala naman akong pakialam dyan, pati yung LGU. Hindi naman kami nanghihimasok sinong ililista. Ito ang reasoning ni Madam. Sabi niya, hindi naman kami nanghihimasok. Hindi naman kami namimili kung sinong bibigyan. DSWD yan. Ba't nandiyan ka? Sila naman pala namimili. Sila naman pala namimigay. Bakit nandiyan ka pa? So sinasakyan mo? Sakay na. Yung palusot niya, mas lalo siyang ibinaon. Di ba? Na kesyo hindi naman pala hindi siya namimili ng mga bibigyan. Hindi naman pala siyang nagbibigay. Yun na nga eh. So anong ginagawa mo? Sumasakay ka. Di ba? Sumasakay ka sa proyekto ng DSWD. Ay, nako. Yan kaya nga natin binansagang pinaka-epal na senador ngayon. Sabi ni Joseph, sila lang ang pwede? Paano ko? Yun daw sinabi ni Amy. Nako. Sinagot din ng senadora ang mga nagsasabing tila nangangampanya na siya. Ayon sa senadora, walang halong pamumulitika ang pagsama niya sa mga event ng DSWD. Magpapatuloy daw siya sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng AICS, pati na ang sinusulong niyang Nutriban program. Nagbabalita mula sa frontline. Ay nako, eto. Kapal lang din ang mukha. Grabe. Saan na yun? Ito, may papakita ako sa inyo. Natawa ako dito eh. Ang kapal din ng mukha. Ayan, no? Pinadala ito. By the way, mga banateros, kung gusto nyo magpadala, may mga nagpapadala sa akin, nagre-report ng mga pero lagi kong hinihinga ng source evidence. So ito, chinek ko ito.
galing kay Jesus J. Duresa Jr. O, yung mayor ng ito, namimigay sila ng mga anik-anik. O, yan, sige, kayo, asa kayo mga kababayan natin. Asa lang kayo ng asa sa pamigay ng gobyerno. O, sino sikat? O, mas malaki pa ang pangalan ni Senator Amy kaysa sa DSWD. Grabe. Ano tayo? Talagang utu-utu na lang ba tayo mga Pilipino? Pera natin yan eh. Hindi, yun lang sa akin. Mga kababayan ko, pera ho natin yan. Bakit bida-bida ito mga to? Pera po ng taong bayan yung pinamimigay dyan sa DSWD. Tapos ang bida yung senador, mas malaki pa siya doon sa mayor. Buti yung mayor, medyo nahiya pa ng konti. Mukha lang niya, wala yung pangalan niya. Eto, si Amy, meron na yung pangalan niya, may Amy Solution pa. Ang laki pa ng picture niya. Kapal na mukha, no? Wala talaga eh. Wala talaga. Alam mo, wala talagang tumulad sa mga Duterte, no? Iba talaga mga Duterte, wala kang makikitang ganyan. Kung meron ka mamakitang ganyan, pinapaalis nila pag nalaman nila. Oo, pinapaalis nila. Pagka, naalala ko yan nung panahon na, ayaw nilang pinalalagay yung pangalan nila. Ayaw nilang yun nga lang sa opisina, pinatatanggal ni Pangulong Duterte yung pagmumukha niya doon eh. Eto, walang yan talaga yun. Oh. Payout. AICS payout. Oh, sino bida? Senator Amy. Kapal lang mukha ninyo, madam. Kampanyahan time na ba? Abay, naghahabol. Alam mo, bakit naghahabol ito? Kasi yung 1 to 3 na mananalo, Senator 1, 2, 3, okay, na mananalo, yan po ay malaking tsansa sa 2028. Okay? Kaya importante ho yan, yung 1 to 3 na, wait lang may papakita rin pala ako. May papakita rin ako. Importante ho kasi yan na malaman natin na yan ho yung pwedeng tumakbong national. Ibig sabihin sa 2028, since win-win sa kanya ito kitang-kita niya na Okay? Pag siya ho pumasok, pwedeng-pwede na siya sa 2028 national vice, di ba? Feeling ko feeling ko lang talaga ang mangyayari diyan Sara Duterte, Amy Marcos Kaya todo sip-sip niyan kay BP Duterte. Sana hindi na magkamali si BP Duterte this time. Pag nagkamali pa man din yan. Hindi, sana lang naman po. Ako, wish ko lang naman yun. Wish ko lang na hindi na naulitin yung pagkakamali niya. Once is enough. Pag inulit pa, naku naman, parang awa naman. Parang awa. Oh, wait lang wait lang. Meron kasi ako nakita dito Maganda ito, importante. Nawawala pa. Ay, nako. Eto. Natatawa ako kasi dito. Merong lumabas na bagong survey ngayon. Okay? May lumabas na bagong survey. At ang survey na ito, nakakatawa lang. Kasi, ang gumawa nitong survey na ito, Magdalo survey. Okay? Itong survey na ito, alam naman natin, medyo kaduda-duda. Lumabas to Pinost pa nga to ni Magdalo Ni pangalan nito? Si Kanin. Si Sundalong Kanin, pinost niya to. Tapos, nung pinost niya, wait lang Saan na yun? Saan na yun? Saan na yun? Yan. Ito. Yun, ayan. February 7 to 9, Magdalo. Ayan, makita natin. Pakita natin. Ayan, yan. Number 1, Tulfo, Erwin. Number 2, Soto. Number 3, Duterte.
Number 4, Cayetano. Number 5, si Ben Tulfo. Alam mo, malaking bagay ito Nagulat ako dito. Ibig sabihin actually, sa totoo lang, ako personally, mas hanga ako kay Ben. Pagka pinakinggan nyo si Ben Tulfo, kahit nga kapatid niya, binanatan niya Kaya medyo hanga ako dito kasi totoo totoong tao. Walang biro totoong tao to si Ben Tulfo. Kahit noon pa actually ito ang nauna sa kanilang lahat si Ben Tulfo. Talagang ito, tumutulong ito. Tapos go. Pagbabasahin mo yan, yan tingnan nyo. Kung papansinin nyo, hindi pumasok si Trillanes. Although, ang dahilan niya, baka siguro dahil tatakbo siya sa Caloocan, pero gayon pa man, siyempre, nakalagay ka pa rin dyan. Kung sakasakali Pantakin mo, magdalo ang nag-survey, hindi ka man lang pumasok.